Kristong Hari o Kapistahan ng Kristong Hari. Ito ay bilang pagwawakas sa kalendaryo ng simbahan. Ang huling linggo ng kalendaryo nating simbahan ay pagdiriwang ng Kapistahan ng Kristong Hari o ng Kristong Hari. At sa susunod na linggo noon ay unang linggo na ng Adbiento. At mapapansin natin ang ating mga tema ng ating mga pagbasa ay tungkol na nasa paghahanda. Paghahanda para sa huling panahon o sa pagbabalik ni Jesus. Paghahanda para sa ating wakas sa mundo ito. Ngayon, sa ating pagbasa, sa ikalawang pagbasa, ay nandoon at sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Ang tema nito ay tungkol sa pagdating ng araw ng Panginoon. At ginaganyak tayo na maging handa para sa araw ng pagdating o pagbabalik ng ating Panginoon. Maghanda tayo para sa ating kamatayan, para sa wakas natin sa mundo ito. Maganda tayo sa pakikipagtagpo natin sa ating Panginoong Diyos. Kung ito ang nilalaman ikalawang pagbasa na tayo ay ginaganyak na maging handa. Paano tayo maghahanda? Paano ihanda ang sarili ng ating buhay? Ito naman po ay pinaliwanag ng Ebanghelyo. Doon sa Ebanghelyo, matatagpuan naman natin doon ang mapapagnilayan natin kung paano tayo maghahanda. Kung sa ikalawang pagbasa, tayo ay ginaganyak na maging handa. Sa Ebanghelyo naman, tayo ay tinuturuan kung paano maghahanda ng ating buhay. Sabihin natin marahil ay, ano naman doon? Ang tayo ay pinaghahanda. Ikinuwento ni Jesus, ikinuwento niya, yung tungkol sa mayaman na aalis o maglalakbay at iniwan yung kanyang ari-arian. Pinamahagi doon sa kanyang mga alipin. At sa kwento, may tatlong pinagbigyan na salapi. Yung isa tumanggap ng 5,000, yung isa ay 2,000, at yung isa ay 1,000. So may kani-kaniya sila tinanggap at ang sabi ay ayon sa kani-kaniyang kakayahan. Isinalang-alang yung kakayahan noong pinagbigyan. Ngayon, paano ito natin mapapagnilayan na ito ay tungkol sa paghahanda? Binigyan ng 5,000, 2,000 at 1,000. At pagkatapos ay umalis na yung mayaman. Ngayon, pagkalis ng mayaman, agad yung isa, yung tumanggap ng 5,000, ang sabi ay nangalakal. Namuhunan. Yung pangalawa naman ay ganun din, yung tumanggap ng 2,000 ay namuhunan din, nangalakal din. At yung 1,000 na tinanggap, sabi ay humukay lang sa lupa at itinago ang 1,000. Bumalik yung may-ari. Ito yung ibig sabihin natin kanina ng maging handa dahil bumalik. Hindi naman alam kung kailan babalik. Ngayon ay pag bumalik. At nung bumalik na nga, itong may-ari ng salapi ay pinagsulit yung mga binigyan na pera. At sabi ay yung 5,000, ay sinulit, ito po ang 5,000, ito pa po ay 5,000. Tumubo yung 5,000. Pangalawa, 2,000 ang tinanggap, ito po ang 2,000, ito pa po ang 2,000. Tumubo rin. At yung pangatlo, sabi ay, natakot po ako sa inyo dahil kayo mahigpit, kaya ibinaon ko na lamang po sa lupa. Binaon ko na lang sa lupa, ito po ang inyong 1,000. Ngayon, ano ang pagkakaiba ng 5,000 sa kanang 2,000 doon sa isa? Kung pinag-uusapan natin ay paghahanda po. Paano sila naging responsable sa paghahanda, sa pagbabalik ng kanilang amo. Paano sila naghanda para sa pagbabalik ng kanilang
amo. Pwede sabi natin simple na ang tawag doon sila ay naging responsable. Naging responsable sila doon sa ibinigay sa kanila. Paano naging responsable? Ano? Tapi anong ginawa? Ginawa ng dalawa, ng 5,000 tumanggap, ng 2,000, ginamit at pinalago ang kanilang tinanggap para pakinabangan. No. Maliwanag naman, simple lang naman yun. Paano naging responsable? Yung tumanggap ng 5,000 at tumanggap ng 2,000, ginamit nila at pinalago para pakinabangan nila at hindi na siguro sila. Ano ang simpleng one statement ay ginamit at pinalago para pakinabangan. Yaman po yun. Ang pinag-uusapan dito ay yaman. 5,000, 2,000 at 1,000. Yaman yun. Yaman yun na ibinigay sa kanila. Naging responsable sila sa pagbabalik ng kanilang amo ay meron sila isusulit. Kaya ginamit, pinalago at pinakinabangan. So, yun ang yaman. Ngayon, siyempre sa usapin ng pananampalataya, yung yaman ipapalta natin halimbawa ng kaharian ng Diyos, kaligtasan, o kaya ay ng pananampalataya. Papalitan natin yung kayamanan, yung 5,000, 2,000 at 1,000 na may sabihin natin pananampalataya. So, ibig sabihin ay tayo pala yun. Dahil tayo ay tumanggap ng pananampalataya. So, maliwanag naman po na kung yung yaman ay itatapat natin sa pananampalataya, pareho tayong tumanggap ng pananampalataya. Ang tanong ay, ano ang susulit natin? Tayo ba ay doon sa binigyan ng 5,000, binigyan ng 2,000, at binigyan ng 1,000? Anong ginawa mo sa pananampalataya iyong inanggap? Naging responsable ka ba doon sa pananampalataya iyong tinanggap? No. Mga bata, anong tinanggap natin? Pananampalataya. Tumanggap tayo ng pananampalataya. Para tayong tumanggap ng kayamanan. No? Anong tinanggap natin, mga bata? Kayamanan. Ito ay pananampalataya. Para maging responsable, kinakailangan gabitin at palaguin ang pananampalataya para pakinabangan. Anong ginagawa ninyo tuwing linggo? Ano? Ginagamit at pinagyayaman, pinalalago ang pananampalataya. At tayo mga matatanda ay ganun din. Tumanggap tayo ang pananampalataya, ano ang ginagawa natin? Ginagamit at pinalalago ang pananampalataya para pakinabangan. Meron tayong isusulit. Ano ginagawa natin? Bakit nagsisimba? Bakit tayo nagsisimba? Ginagamit at pinalalago ang pananampalataya para pakinabangan. So maraming paraan para gamitin at palaguin ang pananampalataya. Isa lamang doon ang pagsimba, ang pagdarasal, ang pananalangin, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang paglilingkod natin. Ito ay pagpapalago ng pananampalataya. Anong ginagawa ninyo ba ng simba? Pinalalago ang ating pananampalataya para pakinabangan. Kaya kung hindi nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi naglilingkod, walang ginagawa, pakinggan natin yung saman, sabi, yung tumanggap ng 5,000, sabi ng tumanggap ng 5,000, ito po 5,000, ito po 5,000 tubo ko. Ang sabi sa kanya ng amo, magaling. Magaling daw. Sabi ay, very good. Magaling, tapat, at mabuting alipin. Magaling, tapat, at mabuting alipin. Yung tumanggap ng 2,000 at tumubo ng 2,000, sabi, magaling, tapat, at mabuting alipin.
Yung 1,000 tinanggap na ibinaon lang sa lupa, ano po? Ang sabi masama at tamad na alipin. Anong nakita nyo doon? Sabi magaling, tapat at mabuti. Magaling, tapat at mabuti. Isa ay masama at tamad na alipin. No? Anong pagkakaiba naman? Yung dalawa ay masipag sa pagpapalago, yung isa ay tamad sa pagpapalago. Po. Alin kaya sa atin ang mas marami, mas marami kaya sa mga anak ng Diyos, sa mga Katoliko, halimbawa. Ha? Yung magaling at mabuti, masipag sa pagpapalago ng pananampalataya, o yung masama at tamad sa pananampalataya. Saan tayo kabilang? Siyempre gusto nating mapabilang doon sa magaling, tapat, at mabuting alipin. Pinalalago ang ating pananampalataya sa paglilingkod, pagsamba. Paglilingkod at pagsamba. Anong sabi sa ikalawang pagbasa? Maging handa. Sabi sa Ebanghelyo, paano maghahanda? Gamitin at palaguin para pakinabangan ang pananampalataya. Yaman yun, Sabi yaman. Di ba hindi ka magkaintindihan pagka nahulugan ka ng piso, hahanapin mo maigi? Bakit? Dahil importante sa iyo yung piso pa lang na. Hindi pwede 1,000. Yung yaman natin, di ba ganun ginagawa natin? Pinakakailangan. Paano natin unawain yung yaman? Sabi yaman. Yaman daw, yaman. Sabi, wala akong yaman. Kasama niya yung talino ni JC sa pagkawin. Kasama niya iba't iba natin kakayahan gawin sa ating yaman. Pero, pag tinanong natin, anong yaman? Anong yaman ba? Ay, ibabalik tayo doon sa unang pagbasa. Kung saan, papaano inuunawa ang yaman. Ang yaman. Sabi po doon sa unang pagbasa, mahirap makakita ng mabuting asawa. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Ano daw ang mabuting asawa? Ano ang mabuting asawa? Higit sa mamahaling alahas ang halaga. Yaman yun. Ang magkaroon pala ng mabuting asawa ay parang mayroong mamahaling alahas. Ang asawa. Mabuti ang inyong asawa? Mabuti ang inyong asawa. Mabuti ang asawa. Ang katumbas nila ay mamahaling alahas. Hindi yung pinag-usapan niyo kung maganda ang asawa. Hindi ang pinag-usapan natin, maganda ba ang asawa? Kundi ang sabi ay, ang mabuting asawa ay tulad sa mamahaling alahas ang halaga. Mabuting asawa. Ano kayo mabuting asawa? Ay didiretso natin yung unang pagbasa. Ano mabuting asawa? Sabi, pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa. Hindi ba? Huwag na. Pinaglilingkuran ang kanyang asawa. Huwag na natin babae ng lalaki mo. Basta pinaglilingkuran ang kanyang asawa. Biro mo, may meeting doon sa malamig, iyahatid dito. Kung saan may meeting, iyahatid, hindi pinaglilingkuran niya. Pinaglilingkuran ang asawa. Pinaglilingkuran ang kanyang asawa, sabi, habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Hindi daw ang mabuting asawa. Wala siyang tigil sa paggawa. Ano yung sabihin nun? Masipag. Masipag. Wala siyang tigil sa paggawa. Hindi na halos nagpapahinga. Hindi ako nasabi sabi ng first reading po yun. Hindi daw ang mabuting asawa. Hindi na halos nagpapahinga. Walang tigil sa paggawa. Humahabi ng kanyang ino, nagtatahi ang kanyang kasulat, nagsususi ng mga damit na pambahay. Sabi ay, matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas
ang palad. Yun po daw ang mabuting asawa. Taas na ako kayo ng mabuting asawa. Nahiya kayo? Ha? Taas na kamay ng mabuting asawa? Kung nahiya kayo ng asawa, baka sabihin, hindi ka naman. Ha? Pero hindi po. Maaaring hindi tayo perfecto o napakabuting asawa. Pero kayo naglilingkod sa inyong asawa, babae man o lalaki, kayo ay nagpapakabuti bilang asawa. At kung kayo nagpapakabuti bilang asawa, mabuting asawa, ang katumbas ninyo ay kayamanan o alahas, higit pa daw sa alahas. Ngayon, pinating ang asawa ninyo, parang hindi man talagang katulad nitong napakabuting sobrang sagad, na napakabuti. Pero yung asawa ninyo, kahit hindi pa pumantay dito, ayaw ninyo mawawala sa inyo. Iingatan ninyo. At yun ay gusto niyang mahalaga sa inyo. Kung iyaman sa inyo itinuturing, gusto ninyong laging nasa sa inyo. Yun ang sabi ng yaman. Ang yaman ay pakakaingatan ninyo. Ayaw ninyong mawawala sa inyo. At kung ang kaligtasan, ang pananampalataya ay kayamanan para sa inyo, ayaw ninyong yun ay mawawala sa inyo. Diba? Ang asawa ay napakahalaga sa inyo, ayaw ninyo mawawala sa inyo. Kahit pa medyo yung kaunting pasok, kahit pa yun ay medyo matigas, mabuti man o hindi, napakabuti. Ang asawa ay parang alahas sa inyo, yaman para sa inyo, ayaw ninyong mawawala sa inyo. Kung ang kaharian ng Diyos, kung ang kaligtasan, kung ang pananampalataya ay itinuturing ninyong kayamanan, ayaw din ninyo ito ay mawala sa inyo. Diba? Gusto natin lagi iingatan yung kaligtasan, lagi iingatan yung pananampalataya. Kaya naman ito ay gagamitin at palalaguin. Mga bata nag-aaral, bakit nag-aaral? Pinalalago ang pananampalataya para maging kapaki-pakinabang. Ayos? Sabi sa ikalawang pagbasa, dapat maging handa dahil hindi natin alam kung kailan. Paano maghahanda? Sabi sa Ebanghelyo, gamitin at pakinabangan, gamitin at palaguin para pakinabangan. Dahil ang katulad nito, sabi sa unang pagbasa, ay mabuting asawa, ayaw mo mawawala sa iyo. All is well? In Jesus' name. In Jesus' name. Tumayo po tayo, ipayag natin ang